Sir, ma'am, tanong ko lang po, papaano ho nagkaganito yung grade ko? Kasi ginawa ko naman po lahat. Iho, iha, ito kasi yung rubrics, ito yung criteria kung papaano kita grenadean. Bilang isang guro, napakahalaga talaga na meron tayong rubrics sa tuwing merong activity tayong pinagagawa sa ating mga estudyante. Kapag may rubrics kasi tayo, mahirap sabihin na tayo ay nanghuhula lang kung anong grade ang ibibigay natin. Kasi siyempre pwedeng isipin ng mga estudyante na baka pine-personal natin sila o baka yung criteria ng kanilang grade ay baka dahil sa itsura o ano pang ibang mga bagay. Kapag gagawa tayo ng rubrics, iisipin natin lagi ano-ano ba yung mga competence na gusto rin natin na ma-develop sa ating mga estudyante. Kasi dito nakasalalay kung papaano natin i-construct yung criteria na ilalagay sa mga rubrics. Halimbawa dito yung content, yung creativity, no, teamwork, accuracy. Tapos saka natin lalagay kung anong percent or ilang percent ang distribution ng bawat criteria dun sa rubrics na yun. Para na sa ganun, mas madali para sa atin ang bigyan ng mga estudyante ng kanilang grade. Para sa mga prof o mga teacher, ito ay magsisilbing safety net kung sakaling may mga magpoprotesta o magrereklamong estudyante kung bakit ganun lang, kung mababa ang nakuha nilang grade sa nasabing component kasi ito yung lumabas dun sa rubrics na ginawa natin. Lalo na sa panahon ngayon, mas magiging madali na ang paggawa ng rubrics dahil sa mga umuusbong na AI o artificial intelligence. O sa mga guro ay maganda ma-explore itong mga nasabing AI na ito nang sa ganun ay mas madali ang ating paggawa ng rubrics sa ating mga activities, lalo na kung ito ay highly specialized. Kakibat ng maayos at mahusay na pagtuturo ay ang patas na pagbibigay ng marka sa ating mga estudyante anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Yun lamang po. Maraming salamat.